Okay po, part 2 para po sa ating stator. Ang stator po natin ay may dalawang uri. Isang old model tsaka isang yung bago natin ngayong labas. Yung old model po ay kalimitan po doon talaga pure na copper. At tama po yung ikot ng kanyang bilang ng ikot, tama po yun. So, kaya tumatagal po siya ng halos 10 taon. Yung mga old model, nakapag-repair pa po ako ng halos 12 na. May 10 years, hindi pa siya nasusunog. Napakatibay sa init kasi kumpleto po yung ikot at saka pure na copper talaga. So yung old model natin ay meron pong 5 wire lang. So 1, 2, 3, 4, 5. Yung line capacitor natin ay kasama pa siya ng capacitor tsaka line. So kung halimbawa sa box, switch box natin, kalimitan ng old model dito natin siya nakikita. Yan. Yung line pasok sa isang capacitor and then to akyat pa sa taas capacitor. So 1, 2, 3. Akyat pa siya doon sa taas para sa capacitor. So ito yung line capacitor natin kasama ng line 1. Yan. Ito sa switch. So yun yung uso nun, 5 wire lang. Then yung isang capacitor natin, line capacitor, ito po yung nandito. Yan. Yan po yan. Kaya 5 wire lang siya. Pero nung lumabas na po yung model natin, naging 6 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nagkaroon ng dalawang yellow. Yan. Tapos 1, 2, 3. And then line capacitor. Yan. Yung dalawang yellow ay capacitor yung isa. Tapos yung isa po konektado dito sa line capacitor. Sa loob po natin yan makikita. Magka-connect po yan. Itong isang yellow, konektado yan doon sa line capacitor. Yan, magka-connect po yan. Kaya pag tinester po natin yan, magka-connect po yan. May continuity. Kaya yung old model na yung line capacitor niya dito sa loob ilalagay, ginawa na ng modelo, nasa likod na po ito ng motor assembly natin, nakapatong doon o nakalagay doon sa gilid ng ating gearbox assembly. So ang aaralin natin ngayon, dahil nga nagkaputol-putol yung ating coil, mahalaga na alam natin na yung winding niya kung paano natin siya iduduksong. So kung halimbawa ang natanggap natin ay old model, so nakita natin na 5 lang yung wiring niya, o kaya naman ay natanggap natin yung modelo nag 6 wire, so dalawang yellow, yung 1, 2, 3 kalimitan pag bago nung na-champuan mo, bago yung motor, bagong bili na nasira agad. So siyempre modelo na yun, rewind na yun, nakikita mo dyan ang white natin ang 1, tapos yung black yung 2, tapos yung red ay yung 3. So yung line capacitor green at yung capacitor yellow. So dalawang yellow yan. So yung modelo at saka yung old model, wala pong naiba doon sa ikot ng winding niya. Ang naiba lang doon, inilabas lang po yung isang line capacitor papunta sa switch box. Samantalang yung modelo natin ngayon, gumawa na lang siya ng isa pang wire na
isang yelo para malapit na siyang ilagay doon sa likod mismo ng motor assembly natin. So yun lang yung naiba doon. Pero yung kanyang winding walang nabago. Ngayon, aaralin natin ngayon yung tungkol sa ating winding. So hindi to pinapaliwanag ng ibang napapanood natin sa YouTube. Hindi na nila sinusukat ito eh. Papakita lang nila doon kung ano yung paano isusuot yung coil sa butas, kung anong laki nung coil na gagamitin mo, kung ilang ikot, at kung paano technique ng pagsuot, susukatin ng stator, yung hole. So yon. Pero yung pagdating dito hindi na. So in-explain ko sa inyo sa unahan tungkol po sa old model tsaka sa modelo. Yung new model natin ang ating gagawin na para hindi ko kayo mailigaw. Kasi kung ituturo ko yung old model, mag-iisip pa kayo paano yung modelo. Pag ang tinuro ko na sa inyo yung modelo na, dala na po yung old model. Okay. Gagawa tayo ng drawing lang po ng stator. Yan. Ito pong unang ginuhit ko sa loob, ang running. So mag-i-start ka in sa running. Yan. Magtatapos ka naman dito sa out ng running. Yan. Pag sinukat po natin to sa tester, magkakaroon yan ng resistance. Pero depende yan sa inikot. Kung ilang ikot ang ginawa natin, bawat kung ilang ikot itong pinasok natin na to sa running. Yan. Depende po yun sa ikot. Kaya depende rin ang makikita mong resistance sa tester. Ngayon, kung chinek mo yung in mo at saka yung out mo ng running coil mo, halimbawa ang ikot ay 740, so magre-read siya ng 90 ohms. Ita times mo yon sa ang read po ng bawat isang pirasong sinuot mo, ito 90 ohms. Dahil apat yan, apat po yan, 1, 2, 3, 4. Kung bawat isa 90 ohms, lalabas na, times mo yung 4 sa 90, 360 ohms. Kapag tinesting mo na po ito sa tester, yan, lalabas na po dyan yung 360 ohms. Sa 740 ng turns mo. Yan. Yung ikot niya, 740. Bawat isa na isusuot mo dun sa butas. Ngayon, kung gagawin mo siya, kasi ang old model, ang suot po nito, bawat isa ay 800 hanggang 900. Kung gusto mo na mas matatag sa init yung stator mo, pwedeng 900. Kasi yun talaga yung original. 900 talaga. Kaya tumatagal po ng taon talaga po yung ating mga old model. Ngayon, may gumagawa po nito kasi nga iba-iba po yung ating nagre-rewind. Mga iba-ibang brand ng ating electric fan. So, iba-iba yung winding. Merong 740, merong 760, merong 800, merong 850, at meron namang 900. So, kada magre-rewind po ako, tinatry ko po. Katulad nito, pareho siyang sukat ng stator, 13. Pati yung kanyang hole, pareho. Pero, gumawa po ako ng 740, tsaka ng
800. Kaya yung reading niyan magkaiba. So yung 740 na ikot ay sukat siya ng 90 ohms kada isang suot mo. Dahil nga 4, so 360 ohms. Lalabas yan sa tester mo, 360 ohms. Kapag nag 800 ka, lalabas dyan 480 ohms hanggang 500. So, okay na yon. Kung 850, konti lang diferensya nun. Kaya kapag nag 900 ka, nasa 520 ohms yung wala na talagang sunog-sunog yun. Napakatatag na nun sa init. Ngayon, kung na-testing mo na yung running mo, okay, nakuha mo na yung 360 ohms o kaya ay 480 or 520 ohms. So, ano man yung makuha mong sukat, napatunayan mong buo yung running mo, okay na. So, ngayon, yung ikot naman ng ating starting ay iba naman dyan sa running. Yan. So, ang running natin, ang starting natin ay kukunin naman natin yung tatlong wire. Yan. Tapos dito sa kanyang, ito yung in ng starting natin. Ito naman po yung out natin sa starting. Yan. Ngayon, dahil yung binanggit ko na nagkaputol-putol yung wire natin, bawat isang 1, 2, 3 natin, itong number natin na to, meron siyang resistance at meron siyang proseso kung paano siya nagkaroon ng 3, 2, tsaka 1 at paano nagkaroon ng capacitor at tsaka ng line capacitor. So, yung mga yan, itong dalawa sa running, tsaka yung 6 sa starting, pagsasama-samahin po yan dyan. Yan po yung naputol. Kaya, i-explain ko po ng maayos para maintindihan natin kung paano natin siya iduduksong yung mga naputol na yan. Okay. Start tayo ng in. So, yung in natin ay nandyan yung capacitor tsaka 1 and 2. Tapos dun sa out natin, nandyan yung 3, 2, tsaka 1. So, bakit natin nilagyan ng 1, 2, tapos dito 1, 2, 3, tapos may capacitor? Kasi meron po yung ikot, yung tinatawag nating series o continuity niya. Kapag nag-series na po siya, nagkakaroon ng mas mataas na resistance. Ang electric fan po, mapa industrial o ordinary lang na stator, meron siyang kanya-kanyang resistance. So, bago natin siya pagduksong-duksungin, ipapakita ko muna po sa inyo yung pag niread natin sa tester. Yan. Yung pointers natin, kapag niread natin ang 1, 2, 3, hindi po yan lumalayo. Yan. Once na yung switch mo o yung line capacitor mo o yung line 1 mo at saka yung line 2 ng plug, tinesting mo, kinonek mo dyan yung test pad mo at binuhay mo yung switch, lumayo ang resistance mo, meron ka ng problema. May sunog na sa loob, meron ng dikit sa loob, pero walang putol kasi nakakuha ka pa ng resistance.
meron lang siyang dikit. Ang kailangan na normal ng resistance sa tester kapag sinukat mo siya, dikit-dikit lang. Yan. Tines mo yung 1, 1. Tines mo yung 2, 2. Tapos 3. Kapag 3 na ang number mo sa tester, makikita mo doon na mas mababa yung resistance. Kapag number 2, medyo mababa. Medyo mataas siya. Pero pagka yung number 1 tinesti mo, mataas ang reading. So, ibig sabihin, yung 1 mo, mataas ang reading. Yung 2 mo, semi yung taas. Tapos yung kanyang number 3, mababa yung reading. Ngayon, maraming nagtatanong sa akin na estudyante ko, bakit po ganun? Nung bumaba po yung number 3 sa reading sa tester, bakit bumilis ang ikot? Yon, ipapaliwanag ko rin po yon. Bakit po yung 1, tumaas yung reading niya, pero bakit humina? Yan yung mga hindi na ipapaliwanag sa ating mga napapanood na nagbablog patungkol po sa rewinding. Okay. Kapag ka tinester mo naman yung capacitor at saka yung 1, 2, 3, may sarili ding reading yon. Kaya mahalaga talaga na maintindihan natin to. Ito, tutuloy natin yung pagsasamahin na po natin yung running tsaka po starting. Yung drawing po ulit tayo. Yan. So ito yung starting natin, ang running natin. Running natin ang in. Ito po yung out. Yan. So in, running. Tapos yung ating out ng running. Ngayon meron tayong tatlong while sa starting. 1, 2, 3. Ganon din po yan po itong in ng starting. Yan. Ito naman po yung sa out. Para sa out ng starting. Yan. Ngayon, meron tayong 1, 2, 3 nito. 1, 2, 3. Dito naman po 1, 2, capacitor. Yan. Gagawin natin dyan, pagsasama-samahin na natin. Paano ba siya nagkaroon ng resistance? Ngayon, para magawa natin yan, kukuha tayo ng isang technique na pwede nating gawin para mas madali nyo siyang maintindihan. So, sa actual na stator, kaya meron tayong 1 sa ating starting at meron tayong 1 din sa out, meron sa in. Ibig sabihin, kaya mayroon tong 1 at meron ditong 1, pagsasamahin po kasi yan. So, ang mayayari, dahil in natin ay capacitor, tapos 1 and 2. Okay. Ito muna po yung sa capacitor. Yan. Ang capacitor po natin, yung pinaka-coil na yan, didiretso po yan dito po sa 1. Ito ang dulo po niyan, 1. Yan. Sa out ng running, ng starting. Yan. Yang capacitor po, pupunta yan sa 1. Dito po. Si starting ng out.
nag-in yung capacitor, mag-out siya sa 1. So, duduksong siya doon. Ngayon, okay, itong 1 naman na pinuntahan ng capacitor. So, in yan, capacitor. In. Yan. Pag in ng capacitor, punta sa 1. Ngayon, napunta na siya sa dulo. 1 na siya. Dito po yan sa out. Itatap mo ngayon yung 1 dun sa 1 ng in. So, lalagay natin yung 1. Yan. Kumonek na ngayon yan dun. Kukonek na siya ngayon dun. Sa 1. Ngayon, yung 1 na yan na pinag-connect natin doon, pupunta naman ito doon sa 2. Yung 1 na yan, pupunta na yan doon sa 2. Yan. Sa out. Starting natin. So, pumunta yung 1 mo, tinap mo doon sa in. Yan. Ang 1. Nung nandun na siya sa in ng 1, didiretso naman siya sa 2 ng out. Kaya yung 2 mo naman, itatap mo naman siya doon sa 2 naman sa in. Yan. Kukonik ngayon yan doon. Yan. Tapos, pupunta na siya ng 3. Yan. Ngayon, saan pupunta yung 3? Yung 3, pupunta na siya doon sa out ng running. Kasi yung ating in ng running ang magiging line capacitor. So, line capacitor po ito. Yan. Tapos, ang ating out ng running ay magiging speed. Diyan po natin yan itatap yung 3. Itong 3. Pupunta yan ngayon doon. Yan. Okay? Explain ko uli. Yung capacitor natin, i-in natin yan. Pag nire-rewind kasi natin, ang una nating iikot, magsisimula tayo sa pag-handle sa 1. Iba yon pagka nire-rewind na natin, ang magiging dulo nun yung capacitor. Pero yung 1 ang inuna natin. Pagdating naman po sa tapping, o pagtatap natin ng actual na, yun pong yung capacitor po sa starting, ang una nating kukuhanan ng resistance. Kasi hindi pwede pong paurong. Okay? So, start tayo sa capacitor. So, nung nilagay natin yung capacitor, ang dulo po niyan ay 1. Okay? Nung napunta na siya sa 1, sa out, itatap natin sa in ng 1. So, yun na. Yung 1 na yun, nung nag-connect na sila, meron na yung resistance. Tapos, yung 1 na yan, ang dulo niyan pupunta sa 2. Nagkaroon uli ng resistance. Tapos nung nasa 2 na siya, tinap mo uli doon naman sa 2 ng in. Magkakaroon ng resistance uli. Tapos yung 2 mong yun, didiretso naman siya sa 3. Magkakaroon uli ng resistance. Tapos yung 3 mo, itinap mo ngayon doon sa out ng running. Kaya magkakaroon din siya ng resistance. Kaya, pag kinuha mo ngayon yung resistance ng kabuuan niya, ito na po tayo. Line capacitor, 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 tapos 1, 2, 3. Okay. Itong isang capacitor na to, naglagay dahil nga modelo tayo na stator, pinagsama yan. Yan. Tapos, naging pareho silang yellow. Tapos, itong capacitor natin to, ito, yellow capacitor, yan. Ito, magiging green.
Okay. Green yan. So, yan yung common. Yung 1 natin, magiging white. Ang 2 natin, ang black. Ang 3 natin, ang red. Yan. Kukunin ngayon natin yung resistance. Dahil nga pinagtap na natin sila. Kukuha nga tayo ng resistance sa mismong cordon. Sa cord. Okay? Yan. Cord. Fit natin. Yan. Ang cord natin, yung line 1 natin pupunta. Wala pong polarity ito kahit line 1 o line 2 ang pinag-ano natin. Ha? Yan. Magkakaroon ng fuse. Yan. Pero nasa loob po yung fuse. Nasa loob po yan. Kasama po ng line capacitor at capacitor. So, sa actual makikita natin yan. Okay. Ito namang line natin na isa. Ito yung 0, 1, 2, and 3. So, ko-connect siya sa 0. Yan. Ngayon, pag pinindot natin yung switch, halimbawa, pinindot natin yung 1. So, ko-connect yung 1. Pag connect niyan, pag ang lalabas diyan yung 1, pupunta siya sa 1. Doon. Yan. Under na siya. Ikot na yung pan natin. Ngayon, pag kinuha natin yung resistance ng 1, bali, halimbawa, ang resistance ng standard ay nasa 480 o kaya 520. So, lalabas yun sa ating tester. Makikita natin yun sa ating tester. Yan. Kailangan magkadikit sila. Yan. Ito yung 1, ito yung 2 at 3. Yan po yung kailangang mangyari. So, dahil pinindot natin ay yung 1, lalabas po ito. Yan. Sa mataas tayo. Halimbawa, 480 ohms. Yan. 480 ohms. Halimbawa po lumabas sa number 1. Pinindot naman natin halimbawa yung 2. So, inangat na natin yung 1. Yung 2 naman ang pupunta doon sa 2. Yan. 2 naman ang gumana. So, ibig sabihin, dito naman siya pupunta. Sa ikalawa. So, yung, halimbawa, ang resistance niya, mga 420. Yan. Kung pinindot naman natin yung 3, aangat na yung 2, angat din yung 1, pupunta naman yung 3 natin sa red. Okay. Magkakaroon ng resistance dito, bababa na siya. Magiging halimbawa 380 na lang. Yan. Ibig sabihin, no, ang tinutukoy ko dito na pagtitrace ng mga putol-putol, kapag hindi mo nakikita itong tatlong resistance na to na magkakatabi, meron ka ng problema dun sa stator mo. Kaya, tinuturo ko ito para malaman natin na yung naputol-putol na mga coil ay pwede pa natin siyang ibalik. O, halimbawa, so yung resistance po na ipakita ko na sa inyo, sa cordon po, yung test prod po natin, napakadali lang po, ilagay lang natin doon. Yan. Kukonek lang natin sa tigisang cord sa male plug natin yung test prod natin. Yan. So, lalabas yung resistance. Pag pinindot mo na yung switch, i-actual po natin ito. Actual po yan. In-explain ko lang po sa lecture para madali nating maintindihan. Okay?
O, lilinawin ko uli o ulitin ko. Line capacitor, yung in mo sa running. Yun ang kanyang line capacitor. Yung out niya, magiging speed yun. Kukonek po yun sa 3. Okay? Sa ating starting, capacitor 1 and 2 nandun. In ng starting. Pag out natin, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3 sa out ng starting. Ngayon, paano siya nagkaroon ng resistance? Okay. Capacitor ng in natin, iikot po yun. Ikot yan. Pagdating po niyan dun sa out, lalabas po yan dun sa 1. Ngayon, yung 1 po natin, itatap natin dun sa 1 ng in. Yan, tinap natin dun sa in ng 1. Magiging dulo niyan, 2. Dito na siya lalabas sa 2, sa out. Yung out na yan ng 2, i-connect naman natin dun sa in ng 2. Pagsasamahin natin sila. Kung pinagsama natin yung 1, pagsasamahin din natin yung 2. Nung pinagsama na natin yung 2, ito na po, yan, nagsama na siya, lalabas naman siya doon sa 3, dito, sa out. So, andyan na yung, andyan na yung dulo. So, lahat na, meron ng resistance kasi nag-connect na, nagkaroon na siya ng series. Yan, na lumabas ngayon sa 3 mo, yung pinaka-total ng resistance. And then, kinonect mo siya dun sa speed, dun sa out ng running. Yan, dito natin tinap. Kaya, pag pinindot natin yung ating 1, 2, 3, meron siyang ikot. Ibig sabihin, yung kuryente natin nag-oscillate. Yung dalawa na current natin na kinuha natin, na sinaksak natin tong ating plug, nag-oscillate sa doon. No, nagkaroon sila ng ikot. Nagsalubong yung line 1 at line 2. Kaya umikot yung ating stator, tsaka yung umikot yung ating rotor, tsaka yung shafting. Dahil nagkaroon na siya ng oscillation, yung kuryente natin. Ngayon, pag naputol yung yung halimbawa 1 naputol, tapos naputol din halimbawa yung 3, magkakaroon pa ba ng resistance? Hindi na siya magkakaroon ng resistance at hindi na rin siya aandar, hindi na rin siya makukuha kahit anong gawin mong pag-check sa tester, hindi mo na makukuha yung resistance niyan. Kompletohin na natin. Lagyan na rin natin yung capacitor. Yan. Kukonek po yan doon. Tsaka dito. Merong 1.5 UF. Tsaka merong 2. Meron din tayong 1. Meron pong 1.7. Meron pong 1.2. Yan. So, kompleto na siya. Kaya, sa ating susunod, actual naman. Para ma-trace natin. Halimbawa, naputol nga yung 1 o naputol yung 3 o kaya yung 2 ang naputol. Dito naman 1. Madali siyang i-trace kasi meron tayong dalawang paraan dyan para malaman natin kung alin ang mas mabuting o mas magandang gamitin o mas the best gamitin. Kasi yung ating pagtatry ng pagtatap ng naputol, pwede yun gawin. Pwede rin yun. Pero meron pang mas the best doon. Yun nga, ito yun. Yung natutunan mo yung pinaka-data nito. Kasi kung hindi mo alam, tulad ng pag-explain ko dito, yan, yung pagkakaroon ng series. Kung hindi mo yan naiintindihan at nakita mo lang siya ng actual, halimbawa nakita mo putol dito mga 3,
o 4 na. Pag hindi mo to alam, isipin mo agad, bibili ka na lang. Ay wala namang sunog, halimbawa yung stator mo, yung coil mo. Buong buo pa, ang ganda pa. Ganda ng kulay. Hindi nga kinalawang o na lagyan man lang ng alikabok. Tapos bibili ka na. Hindi mo muna tiningnan kung kaya mo pang iduksong yung mga putol. So kung alam mo to, maduduksong mo yan. Okay, sa actual natin po gagawin yan.